Good morning po mga katoto, kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Welcome back po sa aming YouTube channel, RP TV. At bago po nating umpisahan ang ating talakayan ngayong araw na ito, please po don't forget to subscribe, like, and share to our munting channel, RP TV. Ngayon po, pag-uusapan po natin, ano nga ba yung mga pagbabago na naganap dito sa Canada na lalong nagpahirap sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Canada. So, ang unahin po natin ay yung tourist visa. Ano nga ba yung pinagkaiba noon at yung ngayon na nangyari na nagpabago sa mga nagbalak na mag-tourist dito sa Canada? Kasi karamihan po ng mga nagtutourist dito, hindi naman po lahat. Yung iba po kasi Halos. Oo. Halos lang. Na pumupunta po dito is, ang agenda po talaga nila is para makapaghanap ng trabaho dito sa Canada. Which is hindi po advisable. Kasi kailangan mo talaga mag-take ng risk. Hindi pa man po nagaganap yung bagong rule or bagong policy ng Canada, is marami na po ang mga hindi nagtagumpay na nakahanap ng trabaho dito sa Canada. Pero meron din naman pong ilan na nakahanap ng work at naging permanent residents, at baka yung iba ay mga naging citizen na rin. So, yung ating pong journey is iba-iba. So, ito pong tourist visa po na pathway is ito po yung pinakamabilis na paraan para dito sa Canada. Yes. Kaya maraming nag-a-attempt na tourist. Tourist. Yes. Kasi nga naman, pag pumunta ka dito, lalo po ng mga panahon ng pandemic or yung mga time na hindi pa po humihigpit ng mga pumupunta po dito, is pag nakahanap ng work, hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas para maghintay ng visa or kung ano man mga process na kailangan gawin, pwede na silang maghintay dito sa Canada. Di ba? Pwede na sila mag-apply ng LMIA at saka work permit noong panahon ng pandemic. Yes, hindi ganun kahigpit kasi nga naman yung mga nila dito, mga workers nila is talagang kulang. Kulang na kulang. Pero nung pong lumabas na yung new policy ng Canada, bigla pong nag-boom. Talagang nagpahirap talaga. Marami pong umuwi, napauwi, at luhaan. Hindi nagtagumpay na makapaghanap ng trabaho dito sa Canada. Kasi ang tourist visa po ngayon, ang policy na po ng IRCC is no longer allowed to apply for work permit within Canada. So yun po yung bagong policy ngayon. Kung ang planning nyo po sa pagpunta dito as a tourist visa ay para makahanap ng work, sa ngayon po ay pag-isipan nyo po muna. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, alam ko po na marami na po na naka dito sa balita na ito. Pero para po sa mga hindi pa po nakakaalam, pag-isipan nyo po munang mabuti kung ang plano nyo po dito ay pagtuturist or paghanap ng work. Kasi kung ang plano nyo po is paghanap ng work, sa ngayon po ay hindi na po pwede na makahanap ng work ang mga tourist visa. So, pangalawa pong update ng IRCC na nagpabago sa nagbabalak pumunta dito sa Canada ay ang mga international student. So, ano nga ba yung mga nagbago sa international student? Ang international student po, dati na sponsoran po nila ang kanilang mga spouse, ang kanilang family, at pati ang kanilang mga anak. Which is talagang malaki pong tulong sa kanila. Dahil unang-una, makakasama na nila yung kanilang family. Magkakasama sila dito. Pangalawa, yung kanilang spouse ay pwedeng mag-apply ng open work
permit. So ano nga ba ang open work permit, Katoto? Yung open work permit po mga katoto ay para siyang permanent residence din. Yung ano niya, parang style niya. Kasi pwede ka maghanap ng trabaho na kahit saan mo gusto. So wala siyang designated na company na pwede mo lang pagtrabahuhan. So kahit saan na trabaho, pwede ka mag-apply. Bukod lang sa mga ilang trabaho na hindi pwedeng applyan, tulad ng mga bar, yung mga entertainment, tsaka yung mga massage. So, hindi po sila pwede mag-apply dyan as open work permit. So, the rest po, pwede na po mag-apply o applyan ang may hawak na open work permit. Except makahanap ka ng amo mo na magbibigay ng kontrata. Diba? Mm-hmm. So, mawawala na yung ng open work permit kasi nag-sign ka na ng parang job offer or may nagbigay sa'yo ng NMIA. So, except po doon. Pero kung ang mo is open work permit lang at nakaano ka sa asawa mo or sa spouse mo, is pwede mong i-maintain yung open work permit mo na yon, na hindi mo kailangan maghanap ng amo na magbigay sa'yo ng NMIA. So, ano nga ba yung pinagkaiba nga ng closed permit sa open work permit? So, yung closed permit naman, mga katoto, meron lang siyang isang designated na company na pwede mong pagtrabahuhan. Kung ano po yung company na yon, yung nagbigay sa'yo ng LMIA, yun lang po yung pwede mong pagtrabahuhan. Hindi ka po pwede maghanap ng trabaho sa iba. Hindi ka po pwede mag-part-time sa iba, hindi ka po pwedeng lumipat sa iba. Doon lang po sa company na yon. Yun po yung tinatawag na closed work permit. Yes, at ang kagandahan po ng open work permit, pwede kang mag-overtime ng kahit saang company na pwede kang mag-work. Part-time job. Yes, na additional para madagdagan yung kita mo na hanggat kaya ng katawan mo, hanggat meron kang work na nag-offer sa'yo at hanggat gusto mo, pwede kang mag-work. Unlike po dito sa closed permit, hindi ka pwedeng mag-overtime sa ibang company. Dito ka lang sa iyong company or employer na nagpirma sa'yo. So, after November 1, 2024, international student graduating from public college program will no longer be eligible for a 3-year PGWP. So, ano nga ba yung PGWP? Ito po yung mga post-graduation work permit unless their work is linked to areas of high labor market demand. So, dati po kasi mga katoto, yung mga student or mga international student, after ng school nila, ay pwede silang magtrabaho ng 20 hours or more than 20 hours. So, depende po sa kanila yon. Pero dahil sa new policy ng Canada, hindi na pinapayagan ang mga student na mag-work after class nila. So, napakalaking pahirap po ito para sa mga international student na nagpunta dito sa Canada. Kasi po yung privilege nila na magtrabaho sa labas na 20 hours, malaking tulong po sa kanila yon para sa income nila at para sa panggastos nila araw-araw. Kasi yung mga international student po dito, mga katoto, pinoprovide po nila lahat ng fee nila sa schools, yung mga cost of living nila, pagkain nila, yung titirhan nila, yung renta nila. So, lahat yon pinoprovide nila galing sa bulsa nila na wala pong income. So, yun po, privilege po sa kanila dati na magkaroon ng trabaho para makatulong kahit paano sa kanilang everyday living, mga katoto. So, ngayon, yung bagong policy ng IRCC o ng Canada, tinanggal po nila yung ganun na privilege ng international student. So, tinanggal po nila yung privilege mo na magtrabaho ng 20 hours after school at tinanggal din po nila yung pagkuha mo ng spouse as a open work permit. So, mas lalong nagpahirap sa mga international student yung ganung policy ng Canada. Yes. Except po sa mga higher degree like yung lawyer, doctor na pwedeng ma-sponsoran nila yung kanilang mga spouse na pumunta dito as a open work permit. At syempre, kailangan din nilang i-prove or i-provide yung IELTS score nila na 7 or 6, ba? At dito naman tayo sa
temporary foreign worker. So, ang sabi po dito is, Government of Canada will refuse to process LMIA in the low-wage stream. Applicable in census metropolitan area with an unemployment rate of 6% or higher. Exemption will be granted for seasonal and non-seasonal jobs and food security sector. Yun yung primary agriculture, food processing, and fish processing as well as a construction and healthcare. So, ibig po sabihin talaga is talaga nagsisimula na sila or nagsimula na silang nagtatanggal or Nililimitahan nila yung pagpunta ng mga immigrant dito sa Canada. Dati po kasi kahit na nasa low-wage stream ka is pwede ka pa rin mag-reapply ng LMIA. Pero ngayon po is inaano na nila. Nililimitahan na ng Canada yung pag-approve ng mga LMIA, ng mga low-wage stream. Yes. Yung mga temporary foreign worker po dati ay pwede silang mag-sponsor ng kanilang spouse or family na pumunta dito sa Canada as a open work permit. Kasi nga po, lalo na kung sila ay skilled worker, di ba? So, merong chance na pwede nilang makuha ang kanilang spouse from Philippines. Pero sa ngayon po, dahil meron na naman nilalabas na ang IRCC na new policy na sa start po ng November 1, 2024 ay hindi mo na pwedeng makuha or ma-sponsoran ang iyong spouse na pumunta dito sa Canada kung hindi ka nag-work sa management or professional job. So means, kung hindi ka tier 0 o tier 1, hindi ka na pwedeng mag-sponsor ng iyong family or yung asawa mo. So hanggat hindi pa po ito na-aprubahan, kung gusto nyo po na kunin ang inyong mga asawa, itry nyo po na sponsoran na ngayon. Para na sa ganon, baka may chance pero hindi po 100%. Baka po may chance na makuha nyo hanggat hindi pa na-implementa yung bagong policy ng Canada. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa mga katoto sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada. So ang Canada mga katoto, nagbabalak sila na pinag-iisipan nila yung isang way para makapunta pa yung mga nagbabalak pumunta dito sa Canada, which is yung express entry. So ang express entry po mga katoto, ito po yung pwede mong, kung graduate ka po sa Pilipinas ng college o professional ka sa Pilipinas, so pwede mo pong ipa-assess yung pinag-aralan mo sa Pilipinas dito sa Canada. So i-assess ng Canada kung ano po yung pinag-aralan mo sa Pilipinas, then kung ano po yung equivalent ng pinag-aralan mo sa Pilipinas para ma-qualify dito sa Canada. Ganun po siya. For example, nakatapos ka ng 4 years course ng ano dyan sa Pilipinas. Then, pina-assess mo is ang equivalent pala niya is parang first year college or grade 12, ganon dito sa Canada. So, depende po yan sa pinag-aralan. Sa pinag-aralan niyo po. Mostly po kasi pagka pina-assess mo yung pinag-aralan mo sa Pilipinas, meron siyang gap. Meron po siyang, kumbaga, 4 years graduate ka sa Pilipinas, so ngayon dito, kulang. Pagka in-assess nila, parang kulang yung pinag-aralan mo. So, ang gagawin ng Canada nun, mag-offer siya ng pwede mong pag-aralan para matapos ka. Kumbaga, mag-graduate ka dito sa Canada. Ganun po yung ginagawa ng Canada, mga katoto. At syempre po, kailangan din po yung score ninyo sa IELTS or CELPIP, which is, ang sabi po dito is yung Canadian language benchmark mo is dapat yung 7 or minimum of 6 for each section of the IELTS. So, kung kayo po ay nakatapos ng college, pwede nyo pong itry na ipa-assess yan para nang sa ganun, patuloy pa rin na makapunta po kayo dito sa Canada. So, kahit ganun pa man po ang nangyayari dito sa Canada, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi dito po sa Canada ay paiba-iba yung mga pinapa-implement nilang policy. So, minsan mahirap, minsan madali. So, kagaya po nung nangyari na pandemic, naging madali po ang process ng pagpunta dito sa Canada.
Unlike po ngayon, nagbago na naman, nagpahirap ulit sa ating mga kababayan na matupad yung kanilang mga pangarap na pumunta dito sa Canada. So ano po ba talaga yung mga reason ng Canada? Bakit naghigpit po sila ng ganito sa mga immigrant? So ang nangyari po kasi mga katoto, nung pandemic hanggang nung kasalukuyan na ngayon, lumobo po yung population ng Canada. So marami pong nakahanap ng trabaho dito galing sa ibang bansa. And then yung mga local na nakatira dito, hirap po silang maghanap ng trabaho kasi mas hinahire po ng mga employer o ng mga company yung galing ng ibang bansa. So yun po mga katoto, maraming malaki po yung percentage ng mga local na unemployed. Then, ito po yung pinapriority nila ngayon para yung mga unemployed na local dito, sila naman ang makahanap ng trabaho. Tapos po mga katoto, isa pa na dahilan bakit naghihigpit ng Canada, yung titirhan yung mga bahay. So, yung housing kasi dito mga katoto, limit lang. Kumbaga, kulang na kulang yung mga housing sa Canada kumpara sa mga tao, yung needs ng tao. So, hirap po ang Canada na occupied lahat ng mga immigrant. So, ang nangyayari po mga katoto, tumataas po ng tumataas yung presyo ng mga bahay, presyo ng mga renta. Kaya minsan, yung mga low wage na income, so hindi po nila kinakaya yung taas ng renta ng bahay at saka yung mga bilihin pa sa inflation. So, ganun po yung nangyayari mga katoto. Malaki pong factor yon, kaya po sila naghihigpit dito sa Canada. Pero hindi po ibig sabihin nun ay mawawalan na po tayo ng pag-asa. Tuloy pa rin po sa ating pangarap at sa tulong po ng Diyos, for sure po ay makakamit din po natin ito. Kagaya po namin ni Katoto na nangarap lang na pumunta dito, and ngayon po ay nandito na po kami. Sabi po nila dati, nung nagbabalak kami pumunta dito sa Canada, mahirap po pumasok dito sa Canada. So, totoo naman po mahirap talaga. Tapos marami pong nagda-down. Marami pa pong humihila pababa. Marami pong nagdi-discourage na ganyan, na sabi sa akin dati, hindi ka college graduate, hindi ka makakapunta dyan. So, wala pong imposible, mga katoto. Kasi pagka binigay sa'yo ni God, talagang hindi mo maiiwasan. Hindi mo yan mapipigilan. Kahit sino pa yung mga tao na gustong mag-down sa'yo, hindi nila mapipigilan. Yung plano ni God. Basta, ang God na yung nagplan para sa'yo, makukuha at makukuha. Opo, mga katoto. Kaya, wag po kayo mawalan ng pag-asa, mga katoto. Mag-pray lang kayo lagi at ipagpatuloy niyo po yung pangarap niyo makapunta dito sa Canada para sa pamilya. Yes. So, habang ganito po ang nangyayari dito sa Canada, try po kayo na maghanap ng pwede niyong work dyan para madagdagan yung inyong experience. More experience, mas maganda. More chances to makakuha ka ng trabaho dito sa Canada. Yes. So, yun po ang aming maipapayo sa inyo is wag po kayo mawalan ng pag-asa. Maghanap po kayo ng pwede nyong maidagdag sa experience ninyo, lalo na kung ang gusto nyong pumunta dito, anong klaseng trabaho, para mapabilis yung inyong pag-apply. Mag-earn po kayo ng experience. Kung gusto nyo po na makapag-aral pa ng mas maganda, makapag-aral kayo, dagdag experience, dagdag chance na makapunta po dito sa Canada. Okay, mga katoto. Sana may natutunan po kayo dito sa munting video namin at sana may inspired po kayo para sa inyong mga pangarap sa buhay. Maraming salamat po sa susunod po nating pagkikita sa next video po. Ingat po, bye-bye.